Mama ka na, brother. Sama na, dito na, dito na. Baka makapunta lang kayo mo. Hindi yan, yan. Okay. Steady ko na lang ha. 1, 2, 3. Okay, sige. Punta na doon, bro. Malaking tala. Okay. Ayusin mo na din para kita ka lahat. Bro. Dito na ako, bro. Dito ako. Dito na. Kasi ano. Okay, magandang gabi, brothers and sisters in the Lord. Nandito ngayon ang ating episode with Brother Jared. Hello, Brother Jared. Magandang gabi po. Magandang gabi po sa inyo mga kapatid. Pati kay Bro Noidora. Brother Mago, dito ka sa gitna, bro. Para makita ang kagustuhan mo. So, nandito tayo ngayon sa Immaculate Conception Parish, Sablan, Baguio City. Ang ating parish priest si Father Ruby. Magandang gabi po. Mag-igit muna itong mga viewers, Brother Mago. Si Brother Mago ay isang iglesia ni Cristo, no? Handog po. Handog at ngayon ay isa ng Katoliko. Mago? Okay lang ba kayo sa pagdating mo dito sa Baguio, Brother Mago? Hindi ka ba nagsisisi? So, malilong-ilong si Brother Jared naman ay talagang happy-happy ang mga mga viewers kasi kasama siya nandito. So, umpisa natin sa panalangin in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen, Lord. Thank you so much for this wonderful evening. You gathered us together. Salamat sa buhay ni Brother Jared Almasura, Brother Mago, na dinala mo dito sa simbahan na tinatawag mo. At sa pag-umpisa sa program ito ay itinaas namin sa iyo ang lahat. In Jesus' name we pray. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. So, Brother Jared, ano ba po yung natin, mga pag-usapan natin ngayon, yung mga excitement natin. So, kahapon, bininyagan si Brother Isaac, isang born-again evangelist, preacher, and yung binibigyan siya, patuloy siya, umiiyak kasi siya umiiyak kasi yung, basta kasi hindi Katoliko ang binibigyan, umiiyak yung mga kapatid kasi inaway kasi nila si Mama Lili. Kaya, Jared, ano ba po nakita mo na katotohanan ng simbahan Katoliko, bakit nagpasya kayo ang desisyon para marinig natin sa ating mga viewers dito sa YouTube at Facebook. Pakinggan natin si Brother Jared, mga kapatid, pakapakan mo na. Yun nga po, Bro Noidora, ako ay bago mga kababayan. Noon ako ay kasagsagan pa ng kainitan sa MCDI, yung ating pag-alis sa Iglesia ng Jesus. Yung madalas kong inaatake ay yung dogma ng simbahan sa pagiging ina ng Diyos, ni Virgin Maria, o Santa Maria. Ngayon, kasagsagan pa ng kalinitan, kayabangan, hindi naman na tayo magtataka dahil yun naman ay nasa ikalawang Timoteo. Yung papunta mo sa buwan, si Marco yung kasama mo? Si Bro Evan po. Yung kasama mo doon. Kasi patuloy tayo Jared kasi exciting na rin ako. Yun nga po, Bro Noidora, madalas kong inaatake yung dogma ng simbahan. Katunayan, nung bago ko humarap doon, hindi ko talaga alam kung paano ko babalik ko tayo. Kasi nga, doktrina ni Soriano na si Cristo Diyos, pinanganak ni Maria, tatawagin mo kayo sa Tagalog, Diyos, Ibig ng Diyos. Kailangan naman kung tatawagin natin ina ng tao, ilalabas mo, babalik na dapat dun sa sinumpaang doktrina, itinuro sa amin Mr. Soriano. Na si Cristo ay Diyos, di ba? Kasi nakita ko talaga na kung kuha mo ang mga pananalita ni Brother Eli, no? Parang Ili Junior ka.
Talagang copy paste. Kaya ano yung mga yung pinag-usapan ni Brother Paul Alima, napakaganda yun no? Yung doon kayo kasi actually sa lahat ng mga debatihan, kahit na hindi ako sumisipot sa sobrang busy, lahat ng mga ni Brother Paul Alima, binag-view ko yun Kasi palagi ako tumatawa sa mga debate. Pero nakasubaybay ako so yung usap ni Brother Paul Alima, binugyo ko yung lahat Oh. So yung punto ba na parang hindi mo na-gets kaagad yung the whole BT is dwells in Christ in the bodily form. Yung kanyang buong pagka-Diyos ay nanahanan sa kanyang pagiging tao. No? Di ba? Colossians 2:9 ba yun, Brother Jared? Oh. Ano ba yun sa Tagalog? Kasi hindi ko Dos 9 ng Colosas. Ano ba yung pagkasabi sa Tagalog doon? Pagkat sa kanyang nananahan ng buong likas na kalagay ng pagka-Diyos ng siya'y maging tayo. Yun, bro, hindi ko agad naunawaan yun kasi paliwanag ko yung private interpretation ko. Yung pinanganak ko, yung tao lang, pero hindi pagka-Diyos. So pala, nananahan ng siya'y maging tao. Kaya talagang napahiya tayo. Kaya you try to sa argument na malusutan mo si Brother Paul, mas lalong naiipit kayo, Brother Jared, no? Hindi ako. Lalo na process ang Malaysia. Talagang matindi. Kasi gusto mo lusutan kasi mahirap yun na ang pagka-Diyos ay nanahanan sa pagka in the whole body form of Christ. Din siya lumabas sa sinapupunan ng mga ngini. So it's fitting to call Mama Mary Mother of God. Kasi ang lumabas is God, di ba? Tulad ngayon, ang pagpanganak niya, ang lumabas sa kanya sinapupunan, nagiging barangay kapitan, di ba? So inay siya ng kapitan, di ba? Ang lumabas, nagiging pulis. So inay siya ng pulis bagasmago, di ba? Ang lumabas, nagiging hold upper. Hindi siya ng hold upper. Alay. Ang lumabas, Jared al-Masuran. So siya ang inay ni Jared. Hindi mo pwede mabaluktok yun alam nga naman kung sabihan natin na sino yung lumabas si Jared? Kaya doon pa lang talagang bagsak mo yung argumento ko ng bro, no? Kaya nag-view ako doon at saka parang doon ako, yung nag-view ako sa inyo, parang doon ako sa Iloilo. Tuwang-tuwa ako noon. At saka yung nakita ko na, parang parang biglaan conversion, no? Kasi nag-usap kayo after sa debate and napakaganda yun. Ito naman sa iyo, Brother Mago, paano ka nakumbinsi na talagang anghel si Brother Felix Manalo sa handog naman? Siguro, may mga sa tuwing ang saan sa television ko. Sa unang report. Pero ngayon, kumusta naman si mama mo na napili ka ba doon? Parang tinawag ko ba tayo dito sa Catholic Church, no? Yung lagi ko mga So, buti na lang, sinasamahan mo si Brother Jared kasi yung mga live niya, malaking tulong ka sa kanya sa kamera, no? Sa mag-assist sa kanya. At saka kung mayroon namang mga tukso, makatulong ka sa lahat, no? So, bro, huwag na lang sa'yo sa akin, ano? Patay tayo. Tiran ko. Bale, yun, magawa na. Pero, bro, Noidora, itong pinakamatapang kong kameraman. Talagang kasama ko ito nung sumugod sa kondo. Siya pala yun. Yung camera lang, tsaka yung mga debate sa plaza. Kasi yung mga iba ko Kaya mahirap ko kasi ikaw bang magkamera, no? Ako rin yung magsasalita, hindi na makikita. Labo-labo. Kaya maganda talaga meron bago. Parang Apostol Paul ba, Brother yung mga kapatid na mayroon palaging assistant Timothy, tayo ito, di ba? Imagine ka, kayo pa ang magkasalita, kayo pa ang magkasalita. Ang hirap mo. Tapos yun, hanggang napag-isipan ko na rin na i-record na lang para mas maayos.
Pero itong issue ba na makita natin mga kapatid na bakit ang Katoliko talaga ang totoong simbahan, yung mga kadahilanan ba, the historical evidence, o yung mago na okay naman, mabait naman ang mga kapatid na hindi Katoliko, pero yung kanyang ebidensya na magpatunay na sila talaga ang tatag ng Kristo, napakahirap, di ba? Kasi pag suriin natin ang kasaysayan, talagang Katoliko talaga tulad sa ating isang pastor, yung sinusuri mo. Of course, parang ma-discourage ka na malaman mo na yung kinabilangan ng sikta, hindi pala may connection sa mga apostolos, patay. Pero kaya, dahil doon ka na nag-aral sa Bible School, sinundan mo na lang. So you try to defend your theology, pero sometimes napakahirap yun. Kasi alam naman natin na kahit na magpakamatay tayo dyan sa pagdipinsa, pero alam natin na tatag talaga ng tao. Kaya, the Catholic Church the evidence is very strong. Ang ating nakita, Brother Jared, na evidence ng mga Katoliko na yung hindi talaga siya bumagsak. Siya ang katuparan sa pangako ni Kristo na kahit ang pintuan ng kamatayan ay hindi makapanalin sa kanyang simbahan. At saka sa daming problema sa ibang Katoliko throughout the years, throughout the ages, hindi siya bumagsak, di ba? Yan ang nakita. Iwan po sa iyo, Brother Jared, nakita mo rin na bakit nakita mo yung bakit na-convince ka na ito talaga ang simbahan Katoliko. Una, kinukontra ko yung pagbasa ng history, bro. Binabasa ko yung 4:6 of 1 Corinthians, 5:9 of 1 John, yung pala lahat yung out of context. Dahil yung 5:9 ng unang 1, yung din pala mismo nagpapatotoo, yung mga apostolos, tumanggap na ng patotoo ng tao. Dahil kung babasahin natin, i-clarify natin, sa 1:5:9, mga kapatid, ang sabi, sapagkat kung ating tinatanggap ang patotoo ng tao, mas dakilang patotoo ng Diyos. Ito naman pala, hindi na-clarify pala dito na talagang mga apostol, tumanggap ng patotoo ng tao at isa doon yung pagbasa ng historia. At doon napatunayan natin, yung iglesia ng ikatag sa Jerusalem, napunta sa Roma, napunta sa Espanya, doon sa aklat ni Sonia Insider, sa pahina 123. Yung dinala pala dito ng Kastila, na kanilang nagisiya, na iglesia Katoliko Apostolika Romana, talagang itinatag ni Kristo. Kaya yun ang hindi matutulan ng diskusyon na dati ng mentor. Kasi malinaw naman sa Biblia na from Jerusalem punta sa Roma, di ba? Yung sinasabi doon sa Romans chapter 15 verse 24-28 na mula sa Jerusalem punta ako sa Espanya, dadaan natin sa Roma. From Rome, going to Spain. And from Spain, going to the Philippines. Yung nandiyan sa kasaysayan. So, the record of history is very strong talaga na nagpapatunay na Katoliko talaga ang simbahan. Kaya dito ngayon, makita natin sa Baguio na, di ba, ang luma-luma na simbahan, no? Talagang kasayaan mo din. Makikita natin dito sa Sablan, Baguio na kompleto, mayroong simbahan, mayroong eskwelahan, at saka mayroong cemetery. Yun kasi ang mind sa mga missionary noon na kung magtatag ng simbahan, magtatag ng school, hindi magtatag ng cemetery. Kaya yung kung saan tayo natutulong ngayon, marami tayong makasama kasi malapit ang cemetery. Patay tayo. Alam mo, kung ang kasama mo sila, mas safety ka pa ba na yung mago? Kaysa bumay na sa biro ang kapitbahay mo, delikado ka rin. Wala naman sa iba ba? Nakakatakot. Pagpasok namin kasi dito sa parokya, ang unang sumalubong sa atin is cemetery, no? By side, and then school, high school, and then parokya. So, kung tuwa tayo, kasi habang papasok tayo dito malayo, ito ang kumbinto, di ba? Yung itinuro na kung saan tayo matulog, bumalik ko doon malapit sa Pero doon talaga tayo sa tulog. Baka may sumili. Kaya makita natin dito na marami naman dito mga sikta sa Baguio na mga bagong sikta, no? Yung Crusado. Actually, yung founder pala sa Crusado na simbahan is si Dr. Sagilba, Mauro Pino. Isa siyang minister. Nagtatag siya ng Crusado ng Katoliko. At saka,
ang kanilang mga sutana is Philippine flag. Oh. Ano bang masasabi mo niyan, Brother Jared? Talaga bang ang kaligtasan na nandiyan sa flag ng ating bansang Pilipinas? Wala, unang-una, makikilala natin si 7-7 naman sa Pedro. Kung magagaya ka ng ganung klaseng kami, kung sabi ng Pedro, stress na po ng Pedro, huwag sa labas ang kanilang paggaya sa laro at pinag-aral. Magkatagpuan natin sa simbahan at po. At wala rin naman tinuro mga apostol, hindi itong Rufino, may Diyos. O Diyos naman, ito yung delikato. Diyos naman siya at saka incarnation ang gano'n. At saka dapat ang sutana mo, ang suot mo kung nangangaral ka sa totoong aral, dapat yun. Patay tayo. Pero mataas ang ating respeto sa ating bandila kasi ito ay nagpapatunay sa ating identity bilang mga Pilipino. Pero yung nakabata yung kaligtasan mo, kung mangaral ka, dapat nakasuot ka ng flag sa Pilipinas. Patay tayo. Hindi maganda yun. Kasi pag makita ka sa mga tao, magulat yung mga tao rin dyan, bakit mayroong matawag na naglalakad? Grabe talaga. Kasi ang matawag natin mo lang yung sa flag pole, di ba? Oo. Ngayon natin itong simbahan na ito, sila ang Bagong flag po. Talagang So ngayon, tanongin ko kay Brother Jared, ano ang nakita mo, bakit naka-realize ka na yung mga larawan sa Katoliko, mga holy images ay talagang biblical. Gusto ko makuha yung mga realization mo para marinig sa ating mga kapatid. Kaya unang-una mga kapatid, kapatid na nawe, mismo Diyos ang nagtutuso. Yung mismo sa 3 ng ikalawang kronika sa SBO pinigyan ng hari at Diyos. Kasi di sinong ako. Sinubing ay tuloy ng Visayas na ikiprog na sabi. Kaya kung tatanungin natin ang mga protestante, ito pang ginawa ng Diyos, pag pinagawa ng Diyos na ilagay sa templo, kahit tulad ba itong nasa 25 sa Exodus na larawan, magkaparehas. Pero magkaiba sila. Dahil ang tinutukoy sa 25 sa isang Exodus na dati kong ginagamit, Igib, Pesel, Ulota, Asep, Pesel. Meaning, ang tinutukoy doon, sabi ko presenters doon, yung mga Diyos sa Israel. At kahit kayo, sa Santa Maria, hindi naman pwede mo yung Diyos ito, dahil hindi naman natin sinasamba. Kaya na-realize ko na talagang bibitan. At kahit noon, yung protestante pa ako, kapatid na Noe, inahayaan ko na naman, sinasapawan ko talaga yung mga katolikong kadibati ko, pagbabasahin ko yan, kaya ko dyan Kasi hindi ako ng buhay. Di ba, nakita mo na, mayroon tayong mga verse na iniiwasan noon. Buti na lang sa awa ng Diyos noon, hindi nalaman sa mga CFP yung mga verses, di ba? Kasi kung nalaman yun sa mga CFP, patay tayo. Patay tayo. I-skill nila natin mga kapatid. Kaya ang protestante ko bro iiwasan ko talagang basahin ng mga yung mga yung prestige na ikalawang dahil mismo naman si Mr. Soriano, wala namang explanation dito. Sa tagal kong nakinig sa kanya, sa tagal kong dumalo sa kanya, hindi sa wala akong nakita ng dilipang na kasi kung ang sundan natin ang katwiran ni Brother Lili na pag hindi nakasulat sa Biblia ay mali, no? Doon na pa nagtatanong, bakit siya naniwala sa apelido ng Soriano, hindi nakasulat sa Biblia? Patay tayo na. Ayun nga, kaya talagang mas lalo na apelido mo ang nagsulat. wala rin sa Biblia. Kaya mahirap talaga maniwala dito. Para solas ko. Then, ang nakapagpataka dito, mga kapatid, no? Sa galing-galing sa Biblia sa mga Bible Christian, bakit hindi tayo magkasundo, no? Brother Janet? Lahat magkaka-kontra. Parang identity siya, magaling sa Biblia, pero identity sa kanya, di ba? Ganon eh. So, ipagpatuloy mo nga yung pag-explain mo, Brother Jared, sa tungkol sa mga banal na imahe. Bakit kayo naka-realize na ito ay talagang biblical? Unang-una, ngayon, mga kapatid, isa sa mga binabasa ng mga protestante at ako mismo noon, yung 5-7 ng Deuteronomio, 25 sa isang Exodo, na huwag kang magkakaroon ng ibang kasarap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan na anumang kawangis ng nasa itaas sa langit, nasa ibaba sa lupa, at nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mo pinupuran sila, yung pag-ibig man, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos ang pagkalimbuhin.
Ano naman, magpa-private interpretation. Kaya eka, pumapatungkol yan sa larawan ng mga Katoliko, kaya mga Diyos-Diyos yan. Dili tunay na Diyos yan. Diyos-Diyos yan. Ako naman, todo atake. Nung nakita ko pinapaliwanag sa isang video ng CFD yung mga supported doon, na mismo gusto nagpagawa ng larawan. Kailangan iwasan ka rin ito. Nag-search ako sa YouTube na meron pa ditong kinontra si Eli Soriano. Wala. Dahil mismo si Eli Soriano naman, hindi siya dito na Diyos mismo nagpagawa ng larawan. Sa bagay tipan, yan ang ipinatuloy ng ating Panginoon Kristo sa 5:17 ng Mateo na ipinilagay sa mga templo kung saan nagkakatipon ng mga apostol araw-araw. 2:46 ng Dela. Kasi kung walang larawan kasi ang templo natin, parang budigan ng paday, no? Lalo na pag ano yung nakalagay. Kaya, yun noon ba din siya rin, makita natin pa, bakit kaya yung, una, yung realization ko noon, allergy ako kay Mama Mary. And yun na-discover ko sa Biblia na, ang una palang galit kay Mama Mary si Satanas. Ngayon, mga kapatid, si Satanas, no? Wala, hindi na dito makita natin si Satanas, tayo nagpatuloy sa kanyang misyon. Galit kay Mama Mary. So, parehas bro, no? Kaya sa atin ngayon, parang nakakaawa ba, lalo na ang mga Katoliko natin makakataan na hindi nag-aral sa ating Catholic faith, na pumupunta sa ibang mga sita, nakakaawa talaga ba din dyan, no? Na-allergy sila sa mga larawan. No? Pero ang nagtakala ko noon kasi allergic sa mga larawan pero mahilig tayo magpa-picture, di ba ganyan mga po, no? Picture, mag-video pa. Kaya yun doon ako na hindi allergic sa mga larawan ng mga santo pero mahilig tayo magpa-picture. So, yun ang aking actually, I'm so happy, Brother Jared, your conversion in the Catholic Church na ginamit din isa si Brother Paul Ayman na kasangkapan. Para sa discussion na yun, ay talagang it was a really very direct to the point and it was a very wonderful day na nangyari sa iyo talaga, no? Kaya ang tanong ko ngayon, sa isip mo, handa mo bang ialay ang buhay mo pang sakripisyo para ipaglaban natin ang pinansimbahan na bigayin? Ngayon bro, kaya nasa 2:12 ng Pilipos, nalubusin ang gawain ng sarili pagkakita sa pagkakataon. Kaya sinusugod na natin. Protestante, hindi tayo katatakot mamatay. Kaya naniniwala naman tayo, ayon kay Apostol Pablo, sa may 27 ng Hebreo, yung pamatay ng mga tao. Amen. Kaya kung kunin naman tayo, meron na tayo muna. Yung ating pananampalataya at napatunayan natin, tayo karapat lang sa kanyang patuloy at sapagkat yun nakatunan. Amen. Namatay tayo na naninilan sa katotohanan. So Lord, handa kami mamatay, pero huwag muna ngayon. Marami pang gagawin. Yun ang totoo mga kapatid. Handa, si Brother Jared, Brother Mago at saka ako, handa kami mamatay. Amen? Amen. Pero huwag muna ngayon. Patay tayo lahat. Marami pa tayo makakain. Sino gusto mapunta sa langit? Taas kamay. Sino gusto mamatay? Wala. Paano kayo makapunta sa langit? Hindi kayo mamamatay. Si Sir Ginny, Haddopan from Liti, nandito na pa rin Jared, Sister Aurora, Sister Trixie. Ito, basahin natin. Basahin mo muna yung sa'yo, Brother Jared. Ayan. Kasi yung mga ano ni Brother Jared, bigyan natin ng time na babasahin muna niya. I-greet mo muna, bro. Tutumba. Ayan. Ayan, si Bro JB Garobo. Yan ang kasama ko, bro. Hindi rin yan. Yung kasama mo yung ano kayo ni Brother Paul?
Hindi? Hindi po. Yung sa ministry mo? I-recognize mo muna yung mga viewer mo kasi kawawa naman sila. Yan mga kapatid, si Bro Roger, Bro Danny, Bro Ilinon Ronel. Kay Father Egay, nanonood ngayon. Father Igay. Father Egay, Bro Noe. Hello, Father. Magandang gabi. Tuwa kami dito kasi actually handa kaming mamatay para sa katotohanan. Pero wag muna ngayon. Ayan. Si Bro JB ito, hapit na hapit sa comment section Si Bro Roger. Bro Yam. Ayan, ang dami. Ayan, si Sis Arlene. Ayan. Kasi iba yun, Brother Jared, mga ating mga viewers na handa kang magpakamatay standing for the truth. Kaysa you are dying for nothing, di ba, Brother Jared? Amen. Dying for nothing. Okay. So yun. Kaya anyway, nandyan yun sa will ni Lord. Pero kung bigyan man tayo sa Panginoon ng habang buhay para maglilingkod, mag-ikot-ikot sa buong Pilipinas, sa iba pang bansa, pasalamatan naman natin si Lord, no, Brother Mago? So ngayon, Brother Mago, ano ba yung mga commitment mo sa Panginoon? Ay talaga bang you are really committed na ba kayo na manatili na talaga sa simbahan natin? Hanggang kamatayan. Yeah. Ganun ang pinaka-wonderful na tilted, no? Parang pinapangasawa na natin ang simbahan ng Panginoon, no? Parang ginawa natin siyang kasintahan na handa nating pagkamatayan, no? So yung kung hindi wala pati sa katotohanan, ang marami diyan handa siya magpakamatay sa kanyang minamahal, di ba? Yung iniwanan siya sa kanyang minamahal, nagbigti siya. Ganyan kadalasan yan, bro, no? Hindi naman natin may iwasan yan. Pero the true happiness is really in serving the Lord, di ba? Paglilingkod sa Panginoon, pagmamahal sa ating Panginoong Diyos. Kaya, Brother Jerry, mayroon pa akong tanong na tungkol sa Santo Rosario. Sige po. Paano mo na ma-share mo sa ating mga viewers ngayon dito na paano mo nakita ang biblical foundation sa praying the Rosary? Ayun nga po, unang-una, doon sa 6:9 ng Mateo na Our Father, na yun ang unang bungad ng Rosario, Ama namin. Hindi naman pwedeng hindi maging biblical yun dahil mismo si Cristo nagturo nun Ngayon, ang ginagamit namin pang atake dyan, atras tayo sa 7, sa 7 ng Mateo. Kung mananalangin kayo, huwag kayong gagamit ng walang kabulong, paulit-ulit. Yun ang pang-atake yun mo ang noon. itinitira nila. Ngayon, kung bawal absoluto ito sa lahat ng pananalangin, bakit si Cristo nanalangin ng paulit-ulit? Diba? Sa 26, 42, 43 hanggang 44 ng Mateo, ibig sabihin ba, kinukontra ni Cristo yung sarili niya? Hindi, dahil yung bawal na panalangin, sa 7 ng Mateo, yung walang kabuluhan. Parang pananampalataya. Mayroong patay na pananampalataya, mayroong sakdal na pananampalataya, pero parehas na pananampalataya. Ganon rin sa pananalangin. Mayroong walang kabuluhan, mayroong may kabuluhan. At yun ang ginawa ni Cristo na paulit-ulit. Bakit si Cristo ka ba? Ang sabi ni Pablo sa Filipos 2:5 hanggang 8, magkaroon ng pag-iisip gaya ng kay Cristo. Kaya kung paano si Cristo nanalangin ng paulit-ulit, ganoon rin tayo manalangin ng paulit-ulit. Kasi may panalangin na may kabuluhan. Amen. Tulad yung palagi mong ulit-ulitin ang salitang I love you sa girlfriend mo. Di ba? May kabuluhan yun, di ba? Brother Mago? Pero bakit kung tumatanda na mahirap na bigkasin ng I love you, Brother Jared? Ano bang opinion mo dyan? Tumatabang na. Rutay. Kasi ang palagi kong narinig, yung bata pa, ang palaging sinasabi, I love you. Pero kung senior citizen na, nag-iba naman. Ano naman ang sinasabi? I'm praying for you. Pero ano na? Yan, si Bro Ronald Alan Mendoza. At si Bro JC. At si Sis Maxiliana. Ayan, So, i-congratulate muna natin si Brother Isaac Balito, no? Ang bininyagan kahapon sa Christ the Worker Chaplaincy, Central Luzon State University. Kasama niya si Dominic Guevara na isa ring Methodist.
no, member ng Methodist Church na nag-convert din sa simbahang Katoliko. Na pareho-pareho silang mga binata, di ba? Oh. Kaya congratulations at sana si Brother Isaac magiging committee din kasi gusto na siya magkatikista eh. Ayun nga po, bro. Sabi ni Matindi. ganun siya, bakbakan din naman Bakbakan niya. na rin. Sabi ko, Brother Isaac, kalma ka lang. Sabi ni Father Ramil na, kalma lang muna, sabihan mo siya kasi mag-aral mo na siya pagkakatikista. Nagulat rin ako. Talagang powerful si Isaac. Talagang totoong born again, bro. Yung magsalita, born again talaga. Pero maganda naman yung pananalita, mga kapatid, na the action and the gesture remains born again, but the heart and the mind is 100% Catholic, di ba? Na yung pananalita. So kaya napakaganda naman, Brother Jared, we are so happy of this evening na nandito ka. Sana ay patuloy kang manindigan. You are an inspiration to the young people, to many youth in the social media and in many parts of the world, and even here in our areas where we are going, while we are saturating the northern Luzon, di ba? Na nanalangin tayo, we pray to the Lord na ang buong northern Luzon ay dadami pa mga-converted in every town, in every diocese, in every parish na manindigan sa katwiran at sa katotohanan sa simbahang itinatag ng Panginoon. Amen? Kaya, pangalawa, yung sign of the cross, Brother Jared, bakit kayo, how you understand it biblically speaking that the sign of the cross, making the sign of the cross is biblical? We just want to hear from you and to our viewers, bakit na intindihan mo yan na ang pag-sign of the cross is biblical? Saan ba ang mga biblical verses na magbigay ng clarification of this Catholic practice that you yourselves understand clearly and biblically? Katunayan, Bro Noe, that is only one verses that prove the sign of the cross is biblical. Where is that? In 1 Corinthians 1:18, teaching by the Apostle Paul, he said that the sign of the cross, o Tagalogin na natin, yung tanda ng krus o salita ng krus ay kamangmangan sa mga Protestante, ay sa mga sa mga walang ano ba yun, bro? sa mga ano ba yung Tagalog niyan? Malalim kamang mga for the sign of the for the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God, diba? So yun naman dong, nandiyan na ba? Sige, ibalik natin bukas ha. So yun ang ating mga papatunay, no, in 1 Corinthians chapter 1 verse 8. Ano ba yan? Ang mensahe sa cross ay walang kabuluhan sa mga mangmang. Ngunit sa mga liniligtas, ito ay the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. Ang mensahe sa cross ay walang kahulugan sa mga hindi liniligtas. Ngunit para sa ating mga liniligtas, ito ay kapangyarihan sa Diyos. Amen. Amen? Kaya nga, sa simbahan ninyo, Brother Mago, wala kayong cross kasi tusok ang nasa inyo. Ano bang ibig sabihin sa tusok? Yun bang hindi sumasang-ayon sa inyong turo ay doon tutusukin? Atay tayo. Tutusukan. Patulog yun eh. Patulog. Si Brother Mago pa sobrang serious. Patusok talaga. Delikado yung Brother Mago. Alam mo, delikado yung Brother Jared. Barbecue. Ang kantuman. Sakto yun. Kaya the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. Kaya nga, pag tulad sa ating mga liniligtas, ito ang kapangyarihan sa Diyos. Amen? Amen. Wag mo naman yung pangtusok ba rin magawa kasi natatakot. Lang po sa amin. So, sabi ni Paul sa Philippians chapter 3 verse 17 to 18, sabi doon na marami ang mga namumuhay bilang kaaway sa krus ni Kristo.
many are living as enemy of the cross of Jesus. So that's why in Philippians chapter 3 verse 18 and 19, as what I have understand before, brother Jared, sa pastor pa ako na yung kaaway sa cross, no? Nakarealize ako na delikado pala. Patay tayo. Kasi many are enemies of the cross of Christ. Kaya they are not anymore comfortable about the cross like what we wear, no? Akala ko walang cross ang gawin. Kaaway sa cross, ibig sabihin hindi na nila gusto ang cross. They are not comfortable about the cross because they live as enemies of the cross of Christ. Kaya pati mga libingan nila, hindi nila gusto ang cross. Watawat ng Italy na talaga. Tapos yung iba naman, yung bilog. Kaya I understand that clearly and biblically speaking that if we really love the cross of Christ, as Jesus said in Matthew chapter 16 verse 23 na, if you want to follow me, carry your cross. No? Ngunit ang mga Jehovah's Witness, pinatunayan nila na si Kristo daw ay hindi namatay sa cross kasi yung ipinako si Kristo yung pinatay si Kristo during that time, it was the Israelites were under influence by the Greek, and the Greek gumamit sila sa mga pinapatay nila sa capital crime sa stick, Brother Jared. So sa kanila, Christ died in the stick, ganon. Sa atin, Christ died in the cross. Delikado kasi yung stick eh. Kasi yung stick pang barbecue yun eh. Ayan, sila. So i-welcome natin ang isang convert, no, si Brother Jaidil. Brother Ford, welcome also. Pakainin muna siya doon. Hello po. Dito, ipakita ka muna dito, Brother Jaidil, habang kakain sila. Kasi ito ang ating convert na magpapari, no? Ayun. Ano siya dati ba? Ano siya? Protestant pamangkin. So, magpakita ka, bro. Hello po. Hello po sa inyo lahat. Okay. So, Brother Jaidil, move. Ano ba ang nag-udyok sa iyo na bilang isang Protestant, you decide to study in the priesthood? What inspired you to aspire to become a priest? Kausapin mo sila. Ano na-inspire sa iyo? Hello po sa inyong lahat. Magandang gabi po. And what inspires me para magpasok sa seminary is that galing sa Protestant is that namulat na ako na mag-serve sa simbahan. Nung bata pa kami yung hanglo ng yung juice, tapos yung Skyflakes din, dati ako, di ba? So, yun nga. Lumaki ako na mag-serve sa simbahan. Tapos, nung graduate na ako ng criminology, is na-inspired ako sa pamilya ko, lalo na kay uncle na nagsiserve din siya sa simbahan bilang converted pastor. So, gusto kong mag-contribute sa simbahan. And kaya, I decided na sinabayan ko si mama na papasok sa seminary para mag-study mag-study ng Bible, gano'n, and to become a priest. Kasi yan yung plano ko para makakontribute sa simbahan Katoliko. So, yung bininiyagan ka, anong taon during the time? Yung nabinyagan ko ako, uncle, it was March 2008. So, 8 years old po lang po ako. Then, nung time na yun, nung nakita ko na yung pare, parang na-inspired ako na gusto kong maging ganito. So, nung nag-aaral ako, gusto kong yung damit ko parang pang seminaryan. Ganyan ako. And hanggang college na, nandun pa rin yung desire na magpapare. Ngayon, graduate na ako. I want to pursue my desire na magpapare. Kaya nandito ako ngayon sa Sablad. Nandito pala ako sa Sablad para sa aking vocation. Para makapag-discern
kung will ba to ng Panginoon or will ko lang. Oo. Kasi mahirap papasok ng seminary pag will ko lang. Oo. No, it should be na also will ng Panginoon. Oo. Dapat plano din yung ng Panginoon para ma-align yung plano ng Panginoon at saka yung plano ko para maging successful. So, yun yung gusto ko dapat. No, so kaya brothers and sisters, i-pray natin Brother Jaidel ang kaniyang vocation, no, na magiging by the help of God na mapagpatuloy niya ang kaniyang desire to become a priest, and also Brother Jared na batang-bata pa, no? 20 years old Brother Jared, no? 19 pa, no? So 19 pa, na sana itong kaniyang nangangapoy na puso na pagmamahal sa simbahan, sa inang simbahan, at sa pag-ikot sa buong Pilipinas ay sa grasya ng Panginoon sa kanyang awa magkapagpatuloy si Brother Jared. We are so happy about you, Brother Jared, no? No? Sa daming mga converted sa buong Pilipinas, ikaw ang usa sa you are the one that also inspired the youth, no? So, Brother Jared, Ako nga din, na-inspire din ako sa life niya. Brother Jared, no? And kay Brother Mago, no, na nandito siya. Kahit dito si Brother Mago tahimik, pero pansamantala lang siya magsalita, pero ang sinasalita na handa rin siyang ialay ang kanyang buhay para sa inang simbahan. Amen? Sa atin ngayon, ang ating panawagan sa mga kapatid nating Katoliko na mga bata pa, no, na ang totoo kasing kaligayahan nandiyan kay Lord. Amen? Amen. Hindi yung mga akala natin, ang kaligayahan natin nandiyan sa pag-aral sa magandang mga university. Maganda naman yon. Hindi yun masama. Pero kung ang nasa mind mo is to be happy, is to study in UST, in La Salle University, no? Our true happiness is in the Lord. Kaya sabi ng Catechism number 26 that the desire of God is written in the human heart because man is created by God and for God. Therefore, God never ceases to draw man to Himself. Only in God will man find the truth and happiness. Ang totoong kaligayahan nandyan sa Diyos. Kung lalaki ka, kung tinawag ka pagkapari, din sundin mo ang panawagan sa Panginoon. Kung tinawag ka na magiging may pamilya, mahalin mo asawa mo, mahalin mo ang mga anak mo. Amen? Amen. Kasi itong pangako sa kasal na I will love you forever. Maganda lang yun mga kapatid kung bata pa yung asawa mo, di ba? Oh, Bata pa, maganda yan. maganda, I love you and I'll be with you forever, no? Amen. Pero kung senior citizen na, ano yung pangako mo, Brother Jared, ano ba to? Wala na. Kalimutan na. Pag bata pa, medyo very beautiful pa, I am with you forever. No, I love you so much. Ang mga salitang I love you, I miss you nagliliparan, no? Pero ngayon, ang pag sino citizen na marinig natin, I'm praying for you. Patay. Kaya dapat malakas, matibay yung ating relasyon sa Panginoon. Kasi kung darating mo yung mga panahon na medyo yung nag-inspire sa ating isip at puso ay senior citizen na kakalinon tayo kay Lord. Amen? Amen. Kaya yon ang tuwang-tuwa tayo sa buhay ni Brother Jared, Brother Mago, and also Brother Jaidel, na lahat ng mga converted na mga binata, ginugol ang panahon para manindigan sa katwiran at sa katotohanan. Kaya so happy to that, no? Na ako bilang isang pastor na matagal-tagal na ako na-convert, tuwang-tuwa rin ako na sinagot sa Panginoon kasi ang prayer natin, Lord, sana marami pa sanang magbalik sa Katoliko sa buong Pilipinas. Ikaw na bahala, Lord, maghipot sa kanilang mga puso. Kasi kung kami ang lalapit doon sa kanila, baka mahaboy kami ng upuan, di ba? Pero kung ikaw ang ihipot sa kanilang puso, sila talaga ay magbalik loob because it is you who move in their heart, no? And touch their heart to return to the fold. Kaya sabi ng Biblia sa John chapter 10 verse 16, I have other sheep that are not in this fold, I must lead them also, and they will hear my voice, and there will be one flock and one shepherd. Mga word of encouragement, Brother Jaidel, sa ating mga viewers. Ano ba ma-encourage mo sa mga bata ngayon? So, ang masasabi ko lang sa mga bata, katulad ko, so,
napansin ko lang, parang yung mas active sa simbahan, yung mga matatanda. Oo. Tapos yung mga kabataan is nandun lang sa simbahan, parang nag-debate lang. So, ano naman, mag-focus din kayo sa obligation natin as a Catholic. Oo. Mag-focus tayo, magsimba tayo, Oo. ganyan. Hindi tayo magsimba lang para sa, dahil kasama natin yung gawa natin. Hindi Oo. ganyan. Oo. And also, magbasa tayo ng Biblia. Oo. As a Catholic, dapat magbasa tayo kasi maraming Katoliko na Katoliko lang yung pangalan nila pero hindi sila marunong hindi sila marunong sa Bible. Kaya anong sabi ng Bible ng 1 Peter 3:15? Always be prepared to answer to anyone who asks you to. So how can we be prepared if we are not reading the Bible? So sa mga kabataan ngayon, katulad ko, magbasa po tayo ng Biblia so that we can defend our faith. How can we defend our faith if we are not reading the Bible? Magbasa tayo po. Willing tayo mag-defend sa girlfriend. Oo. Pero kung magsinusitisi na, iwan-iwanan na. Yes, tama ka. Oo. Wala na. Sa jowa ko, grabe ka na mag-defend. Pero sa ating pananampalataya, wala kang masagot. Mahiya ka naman. So, sa ating mga kapatid dyan, lalo na sa mga kabataan, magbasa po kayo ng Bible. Thank you, Brother Jared. Yan yung masasabi ko ngayon. Palakpakan natin si Lord. Amen. Ngayon, tanongin natin si Brother Mago, Brother Jared Kong, ano ba ang kanyang inspirasyon sa mga makabataan? Word of encouragement. Okay, Brother Mago, ano bang mga maibigay mo na mga encouragement na sa ating mga kabataan ngayon na palaging inaakay sa ibang sikta? What is your word? Mangingat lang po. Magpapakay sa mga protestante. Magbasa din po sila ng Biblia. So, Brother Mago is a very silent companion of Brother Jared. Ang sabi niya na mag-ingat, no? At patuloy magbasa sa Biblia. Thank you, Brother Mago. So, pakinggan natin ang mga last word ni Brother Jared. Ating palakpakan ng Panginoon. Yes. Brother Jared, what is your encouragement to our viewer? Yan mga kapatid, samahan nawa tayo ng Diyos. At sabi nga ni Pablo sa 3:15 ng unang Timoteo, ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon ay upang maalaman mo na kung paano sa mga tao na dapat ugaliin sa sambahayan ng Diyos. At isa sa dapat natin ugaliin, kung ano iniugali ni Kristo at inuugali ng mga apostoles. Isa doon, yung tumanggap ng kanyang banal na sakramento, gaya ng sakramento ng Eucharistia, 26:26 ng Mateo, sakramento ng reconciliasyon, 1:9 ng unang 1, 20:23 ng 1, at pagdalo sa banal na misa, kung pwedeng linggo, pwede pa araw-araw, 2:46 ng gawa, mas mabuti. 27 ng gawa, 10:25 ng Hebreo, na huwag ninyong pabayaan ng pagkakatipon gaya ng ugali ng iba. At pwede natin depensahan ng simbahan, depensahan natin. Dahil 2:10 ng Epeso, ikalawang Korintios 4:5, 1:13 ng Tito, 3:16 ng ikalawang Timoteo, ang mga banal na kasulatan na kinasihan ng Diyos mapapakinabangan sa pagtuturo, pagsansalat, at pagsuway. Kaya magturo tayo, sumaway tayo, tumupad tayo. Dahil yan ang tutunin natin. Kaya delikado Brother Jared, kung isa kang Katoliko, ngunit hindi ka na interesado na dipinsahan ang simbahang Katoliko. Saan ngayon ang totoong pagmamahal natin kay Lord? If you are a Catholic but kung hindi ka na interesado dipinsahan ang simbahang Katoliko, wag na kasi maligtas din sila. Ano? So sa atin, totoo yun na ang kaligtasan is para sa lahat. Sabi ng ating isang butihing kardinal. Ngunit, ang kaligtasan ay it demands our personal decision. Salvation is for all, but it demands our personal decision that we will decide what is right and what is the truth. Kasi paano yun na salvation is for all, but we decide what is not true? Diba? So kaya, patuloy ang tinatawag natin evangelization inspired. We believe as Catholic that salvation is for all, para sa lahat, ngunit ang kaligtasan, it demands our personal response, our personal decision that we will decide what is right. And then, what is right? Ang right dyan na the Catholic Church is the true church. Then, what is not right?
yung mga magpamember ka sa mga siktang tatag ng tao. That's not right. No? So it demands our personal decision to decide what is right. Kaya Brother Jared, thank you so much. Sa gabing ito ay tapusin natin ang ating live, pagbabahagi. Baka bukas ay talagang babalik tayo sa pag-live bago tayo mag-alis. In the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Panginoon, kami po ay nanalangin sa gabing ito at nagpasalamat sa gift of conversion na binigay mo sa amin. Kay Brother Mago, Brother Jared, and Brother Jaiden. We are so happy that you open our heart and mind and see the light of the truth, discovering that the Catholic Church is the true church founded by our Lord Jesus Christ. Alam namin na ito ay pinagkaloob mo sa amin. Sa daming mga nailigaw na nagiging kaanin sa iba't ibang mga sikta na tatag ng mga tao. Pero alam namin na pinahintulutan mo ito, Panginoon, para makita mo kung sino talaga ang para sa iyo at sino talaga ang hindi para sa iyo. Kaya sa gabing ito, Panginoon, nanalangin kami sa buong simbahan, led by Pope Leo at sa aming mga kaobispuhan na patuloy kami manindigan sa katwiran at katotohanan. Hindi kami matakot kasi ito ang sinasabi mo na go to the world and preach the gospel and baptizing them in the name of the Father and the Son, the Holy Spirit, and teaching them to observe everything that I have commanded you, and I will be with you always until the end of the world. Kaya sa buong Pilipinas, Panginoon, ay hipuin mo ang puso sa mga maraming Katoliko na natutulog na sana magiging sensitive kami sa mga panahong ito sa panlalamig sa karamihan naming mga kapatid sa pananampalataya. Natatayo kami at aming i-inspired ang mga kapatid naming hindi na nagsisimba upang kami ay sama-samang makakamit sa buhay ng walang hanggan. At sa aming pag-ikot sa buong Pilipinas, Panginoon, ingatan mo kami, ang iba pang mga convert pastor sa Luzon, Visayas at Mindanao na nag-iikot, inalay ang kanilang buhay, ang kanilang panahon para ibahagi paano nila nadiskubrihan ang kagandahan sa pananampalatayang Katoliko. Kaya sa gabing ito, Panginoon, nandito kami, iniwan namin ang aming mga pamilya, ang aming comfort zone para lang maibahagi namin gaano kaganda ang pananampalatayang Katoliko. Kaya sa aming mga kapatid ngayon na nanghihina, nanalamig, kami po ay nanalangin, Panginoon, na abutin mo sila sa iyong maawaing mga kamay at ipuin mo ang kailang puso at isip upang sisigla sila at magkaroon ng lakas na manindigan sa katotohanan at patuloy kang paglingkuran ng buong puso at pagmamahal hanggat sa katapusan ng aming buhay. Kaya sa lahat ng mga benefactor, Panginoon, na nagsakripisyo, na suportahan ang ministry ito, kahit na sa marami nilang mga pangangailangan, sa marami nilang iniisip na mga problema sa kanilang pamilya, ngunit sacrificially they share some small amount in order to support these evangelizers that offer their life and time to stand for the truth and for the truth alone, in order to bring more souls back to you and to your church. Ibalik mo sa kanila, Panginoon, siksik, liglib at umaapaw na pagpapala na dadaloy ang iyong mga biyaya sa kanilang mga trabaho, sa kanilang mga negosyo, at pagalingin mo sila sa kanilang mga karamdaman at bigyan mo ng bright future ang lahat nilang mga kabataan upang kami ay makapagpatuloy sa paglilingkod sa iyo, pagtulong sa iyong mga gawain na ikapupuri sa iyong makapangyarihang pangalan. Sa gabing ito, isinasamo namin ang lahat naming mga pangangailangan sa kapangyarihan ng Espiritu Santo kasama ang panalangin ng Mahal na Birhen Maria. In the mighty name of Jesus Christ, our Lord, we pray. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Magandang gabi po sa ating lahat. And Brother Jared, up. Yes. God bless. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Ayos. Tapos din. Alin po? Mga nagabutan. Yan, mga kapatid. At Father Egay, hello po. Bro Rio, Sister Merlin, hello po. Honasan Baledia, Servino, Crescia, Bro Roy, Sis Laida, Bro Vincent, Bro Pablo. Nandun sa ano ba? Hindi tayo matutulog sa tabi ng cemetery. Ay, hindi doon sa ano. Okay. Tara. Yung stand at ano.
Tapos, ano, Saging. mainit doon, di ba? Mainit doon, bro. Mainit doon kasi mainit nga yung parang ngayon. Kung gusto nyo, pwede din dito matulog. Pwede. Kung gusto nyo, dito lang sa baba bro. Ha? Doon sa baba. Doon, pwede din doon sa baba. Pwede tayo sa labas din. Matulog. Tara. Pero doon na muna kayo sa loob. Oo, okay. Kasi bago pa kayo dito eh. Ay, wala namang Oo. problema. Walang problema. Ayun lang yung... Yan mga